magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong inilabas po na issue o binulgar po nito pong ni Montulfo katungkol po sa ginawa ni Remulla o DILG Secretary John Vic Remulla dito po kay Daniel Fernando, no? Kung maalala po ninyo sa mga mas matanda sa akin o yung mga kasabayan ko, mga kaedad natin, ito pong si Daniel Fernando, bago naging gobernador ito po ay isa sa mga kilalang artista o kilalang aktor, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, kung di po ako nagkakamali, may binulgar po itong si Montulfo na napakasensitibong bagay. Ito tungkol po sa ginawa ni John Vic Remulla dito po kay Gobernador Daniel Fernando, na kung saan, kung tama po ako, ay sinakal, at maliban na sinakal, sinuntok po ng 2 beses ayon po sa kanyang pagkakasalaysay o sa kanya pong pagkakasabi. Ngayon, kung di po ako nagkakamali, nag-ugat po pangyayaring ito dahil po sa yung isa sa mga anak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay tila tinutukan daw o hinarang daw ng mga bodyguard nitong ni Fernando. Hinarang dahil lamang sa kalsada na kung saan kung di ako nagkakamali, sa NLEX po yan nangyari. Sa NLEX nangyari. At itong anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tila yata natakot, no? Natakot at medyo kinabahan sa kanyang seguridad o sa kanyang buhay. At kung di po ako nagkakamali, dahil po sa pangyayaring ito ay pinatawag po ni John Vic Remulla sa loob po ng Camp Crame. Ito po ang sinasabi natin si Gobernador Daniel Fernando, no? So, kung ako po ang inyong tatanungin kung totoo man po ito at kung ito man po ay talagang nangyari, no? Mukhang inilagay po ni Secretary John Vic Remulla sa kanyang kamay ang batas. Alam naman po natin na may proseso at yan po ay utos ng ating Pangulo na kahit anong pangyayari, anumang krimen ang nangyari, yan po ay dapat ay dinadaan sa tamang proseso. At tanong ko lamang po dito, sa ginawa ba ni John Vic Remulla dito kay Gobernador Daniel Fernando, papayag na lang ba siya? Papayag na lang ba siya na sa totoo lang nakakahiya to sa pelikula napakagaling na aktor ho ito, magaling sa suntukan, magaling sa action tong si Gobernador Daniel Fernando, di ba? Pero dito sinasabi po nito ni Montulfo na basta-basta na lamang sinakal at sinuntok sa mukha, no? Balita ko kaya hindi humarap doon sa dahil sa magayong mukha, hindi nagpapakita sa mga press con, no? Iniimbitahan siya para magsalita, may mga media na nag-i-invite sa kanya, hindi siya makapagsalita, kaya pala gano'n, magang-maga pala talaga yung pagmumukha niya dahil sa galit siguro nito ni Remulla. Ewan ko lang kung bakit ganito kagalit si Remulla samantalang hindi naman siya yung tatay, hindi naman siya yung tatay ng mga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ganun pa man, para sa akin dapat gumawa ng legal na aksyon eto pong si Gobernador Daniel Fernando.
Kasi hindi porket nagkaroon ng ganong mga usapin dyan sa NLEX, may karapatan na si John Vic Remulla na manuntok, o manakal, manakal. So para sa akin, parang mahuhulog yata sa physical injury yun, di ba? Pero sa bagay, kung gagawin din ni Gobernador Daniel Fernando yon, baka makipagtapatan din to si ng kaso. Mas matindi yata ang magiging kaso ng mga tao niya, maging siya. No? Kasi balita ko pa nga, dahil sa pangyayaring ito, yung mga lisensya ng mga baril ng kanyang mga bodyguard ay pinakuha ni John Vic Remulla, no? Pero ang balita ko din, agad din binalik, no? Agad din binalik sa mga tao niya yung mga armas, no? Dahil lisensyado naman, kompleto naman ng kompleto naman ng papel. Pero sa kabilang banda, although sabihin natin may mali itong si Fernando, kasi balita ko hindi to nasanay na dumaan sa NLEX na hindi akupado ang apat na linya ng kalsada o ng NLEX. Wag naman po din ganun. Kasi hindi porket ikaw gobernador, gusto mo nang sakupin lahat, gusto mo walang mauuna sa'yo, gusto mo ikaw lang. Ano na lang kaya kung naging presidente pa tong si Fernando, si Daniel Fernando, di ba? Ano na lang kaya mangyayari sa kalsada? Baka kahit yung ambulance na mayroong naghihingalo ay hindi na dahil yan ang patakaran niya, kailangan siya lang ang nasa unahan. Paano kung 10-10, 20-20 ambulance yung nasa likuran mo? Di anong mangyayari doon sa mga pasyente? Di patay bago makarating doon sa patutunguhan o sa hospital. Pero ganun pa man, dapat ang ginawa po ni John Vic Remulla, kinasuhan na lang niya para batas ang humahatol, batas ang nagbibigay disiplina sa mga ganung uri ng mga kasalanan. Ngayon, para hindi isipin ng taong bayan na porket ikaw ay DILG secretary, lusot ka na sa pananagutan, dapat kasuhan po ni Daniel Fernando ng, kung ako nagkakamali, physical injury talaga. Physical injury, di ko lang alam kung nagbitaw pa ng salita itong si John Vic Remulla ng kakatakot ni Gobernador Daniel Fernando na pwede ring, di ba? Pwede ring kasuhan din niya ng death threat, di ba? Pero ganun pa man, kung ayaw ni Gobernador Daniel Fernando na pumaso, siguro problema niya na 'yon, di ba? Nasa kanya na 'yon. Pero sa akin lang, hindi kasi makatao na 'yon, yung ginawa din ni John Vic Remulla. Kaya yung mga nagrarally-rally diyan na hinahamon niyo si John Vic Remulla, mag-isip-isip na kayo. Dahil kung yung gobernador nga hindi siya nagdalawang isip na sakalin at saka sipa-sipain, kayo pa kaya? Kaya yung mga nagrarally-rally, yung mga sumisigaw-sigaw kay Remulla, pag kayo nahuli, alam nyo na, baka hindi lang yan abutin nyo. Kaya wag kayong masyadong nakita nyo naman kung ano ang kayang gawin ni John Vic Remulla. Nakita nyo kung ano yung kaya niyang gawin bilang isang DILG secretary. Alam nyo naman, hawak niya lahat ng hindi naman lahat, hawak niya yung ilang mga departamento ng ating bansa, kagaya ng BGMP, mga bumbero, kapulisan, mga kapitan, mga mayors, mga gobernador, congressman, di ba? Hawak niya lahat 'yan. Kasi DILG secretary siya so kaya doon sa mga nagrarally noon, swerte kayo, di kayo napatulan ni John Vic Remulla. Di ba? Nakita niyo naman na siguro kung ano yung kayang gawin ni John Vic Remulla. Hindi ko na pinagmamalaki yung kaya niyang gawin. Ang sinasabi ko dito, ingat-ingat din kayo. Kasi kung yung gobernador nga ng Bulacan nagawa niyang
Di ba? Nagawa niyang sakalin, nagawa niyang pagsusuntok-suntokin eh. Walang nagawa yung mga bodyguard niya. Kayo pa kaya, di ba? Oh, kaya ganun pa man, eh siguro para sa akin, kung hindi man kakaso, etong si Gobernador Daniel Fernando dito kay John Vic Remulla, eh siguro naman bilang isang tao, bilang isang professional, bilang isang marapat lang naman siguro na humingi siya ng patawad. Humingi siya ng pasyensya sa nagawa niya sa gobernador ng kasi malaking kahihiyan din to para kay Bulacan Gobernador Daniel Fernando na bugbugin ka ng isang John Vic Remulla na hindi naman artista, hindi rin action star. O, di ba? O, dapat masasabi ko lang din kay John Vic Remulla, ingat-ingat ka kasi gobernador yung inano mo. Yung pagiging DILG secretary mo, may katapusan yan. Oh, hindi mo alam ang nasa isip ni Daniel Fernando. Oh, baka mamaya silent lang yan, pero pinupondohan ka na. Ha? Alam naman natin yung laro sa politika. Kunyari, ayaw lumaban. Kunyari, walang kakayahang lumaban. Bisan pa nga, nagdadrama. Pero ang totoo, pinagpaplanuhan na pala niya yung buhay ng kanyang kalaban sa politika. Eh, syempre, sino ba namang tatatak yan sa isipan ng mga taga-Bulacan eh. Diba? Tatatak sa isipan niya ng mga taga-Bulacan na kung saan may isang gobernador sa kanilang lugar na binugbog ng isang DILG secretary. Oh, di ba? Oh, kaya ingat-ingat din. Alam niyo naman yung mga tao diyan sa Bulacan din, hindi papayag yan na argabyado sila. Alam ko ugali ng mga taga Bulacan eh. Di bali na sila yung makaisa, wag lang sila yung maisahan. Di ba? Oh, sabihin yung mali ako. Totoo yan, ugali ng mga Bulakenyo yan. Di bali nang sila yung makaisa, wag lang sila yung maisahan. Kaya naniniwala ako, ito ko lang na hindi ako naniniwalang hindi gaganti o hindi nag-iisip ng itong si Gobernador Daniel Fernando. Malamang may sama ng loob talaga to dahil ni Montulfo eh. Oh, ang problema dito, ewan ko lang kung anong magiging aksyon o anong masasabi ni Gobernador Daniel Fernando kay Montulfo. Siniwalat niya yung diba? Pati itong ating DILG secretary, hindi ko lang din alam kung anong yung kanyang masasabi dito, diba? So para po hindi kayo baka sabihin nyo fake news, ito pong ating sinasabi dito ay nagmula po mismo sa balita po mismo ng Abante News, no? Kung ako nagkakamali, ililathala po ito February 28, taong kasalukuyan. So ganon pa man, ganon talaga ang buhay. Minsan tayo ang naiisahan, minsan tayo ang nakakaisa. So good luck na lang kay John Vic Remulla. Hindi ko alam kung anong nasa isip ni Gobernador Daniel Fernando. Pero isa lang masasabi ko, ang mga Bulakenyo, di bali ng makaisa, wag lang maisahan at hindi yan papayag na hindi makaganti. Yan lang ang alam ko dyan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.